Ito na yung diniscuss ko nung nakaraang gabi na sana ayaw nating mangyari. Ha? Kung napanood nyo yung discussion ko noong nakaraang gabi tungkol sa digmaan o sa hidwaan ng Israel at Iran, sabi ko sa discussion ko nung nakaraang gabi, kung napanood nyo, sabi ko sana wag nang pumasok ang US dito sa girang ito. Kasi pag pumasok ang US sa girang ito sa labanan ng Israel at Iran, ang mangyayari mai-escalate ang tensyon. At grabe ang mangyayari nito sa mundo. Ha? Yun ang sabi ni Trump, mga 2 weeks pa siya bago magde-decide, pag-iisipan niya ng maigi. Yung pala, hindi 2 weeks, within 2 days. Ayan, sinagawa na ng Iran, ng US ang pag-strike. Binumba ang Iran, 3 sites sa Iran ang binumba ng US. Inanunsyo yan ni Trump, no? Mga kabunyog, mga kababayan. Ito yung mga balita niyan. US strikes Iran. Ano po yan? Yan po ang laman ng mga balita ngayon, mainit na balita sa mundo. Nung nakaraang gabi, dinidiscuss ko ito, sabi ko sana wag naman, ipagdasal natin wag. Ang kailangan natin, de-escalation. Ang kailangan natin, de-escalation, hindi escalation. Ang nangyari ngayon, na-escalate lalo Na-escalate. Kaya asahan natin, ang dating ng mainit na labanan ng Israel at Iran ay lalong lalaki. Siyempre, na-involve na ang US. Hindi naman simpleng bansa ang US. Hindi naman simpleng bansa ang US. Kaya malungkot na balita ito. At hindi lang yan, ang mangyayari dyan, hindi lang yan sa pagitan na ng Iran at ng Israel at ng US. Yan ay magdudulot ng kaguluhan. Ang gyerang yan, ang tensyon na yan ay magdudulot, ay mag-i-spread yan. Mag-i-expand yan hanggang sa buong region. Yung buong rehiyon ng Middle East, magugulo yan. At kapag nakialam pa ang ibang bansa, kasi siyempre, sana wag naman ito ang sana wag naman. Alam naman natin na ang Iran, ang kakampi niyan, China at saka Russia. Sana wag namang makialam ang China at ang Russia. Yan ang talagang ipagdasal na natin. Kapag nakialam na dyan ang Russia at ang Iran, ang China, World War III na yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya dapat sana, dahil halos ang giyera sa buong mundo ay grabe na ang epekto. Yung giyera pa nga lang ng Russia at ng Ukraine, grabe na ang epekto sa mundo. Tapos nadagdagan pa ng hidwaan ng Hamas ng Israel. Tapos ngayon nadagdagan na naman ng Iran at ng Israel. Ngayon nadagdagan na naman ng US. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, so tingnan nyo, kahit ang United Nations chief, ito ang naging pahayag ng United Nations chief na si Antonio Guterres. Ito ang pahayag ni UN chief Antonio Guterres. Pag-atake ng US sa nuclear sites ng Iran, isang dangerous escalation. Yan po ang statement ng UN chief ng pinuno ng United Nations na si Antonio Guterres. Nababahala ang pinuno ng United Nations, nababahala ang mga bansa na ang nangyaring ito na pag-atake ng US sa Iran ay mag-i-escalate ng tensyon. Hindi lang sa 3 bansang ito, Iran, Israel at US, kundi sa rehiyon mismo ng Middle East. Hindi lang sa Middle East, pati sa iba pang lugar ng mundo. Kaya yan, mga kabunyog. At ngayon, nagkakagulo na rin sa US. Ito naman ang balita sa US. Heightened alert in US cities following strikes on Iran. Yan. Siyempre, sa nangyaring ito, asahan natin na mag-a-alert ang mga syudad sa US. Kaya ito, mga kabunyog. Ito na yung sinasabi natin. Kapag pumasok ang US sa giyera na yan, ang US alam naman natin ang US sinusuportahan ng Israel. Alam naman natin ang US sinusuportahan ng Israel laban sa Iran. Doon pa nga lang mainit na ang sitwasyon. Kaya lang at least kahit sinusuportahan ng US ang
Israel, hindi ito directly na-i-involve. Ibig sabihin, nagpapadala lang ng tulong ang US sa Israel, pero hindi siya mismo yung na-i-involve sa giyera. Eh dito, na-involve na ang US sa giyera eh. Ha? Na-involve na ang US sa giyera. Dahil na-involve na ang US sa giyera, lalong titindi nito ang tensyon. Actually, yung mga kababayan natin sa Israel, marami nang nag-iisip bumalik. Bumalik na muna sa Pilipinas, umuwi sa Pilipinas. Kasi hindi naman ito palalampasin ng Iran. Gaganti siyempre ang Iran dito. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ito na sana yung sinasabi natin nung isang araw. Nung nag-live ako nung isang araw, sabi ko, sana wag nang mag-escalate. Alam naman nating tinutulungan ng US ang Israel. Pero, iba kapag ang US na mismo ay na directly na involved. Itong ginawa ng US, direct involvement na ito. Kaya lang, para kay Trump, nakikita niya nito, tama yung ginawa niya eh. Kaya lang, yan na, nadadagdagan ang kaguluhan sa mundo eh. Sa halip na mabawasan ang digmaan, kasi sa digmaan, wala namang mananalo dyan. Wala namang mananalo sa digmaan. Ang problema mga kabunyog sa mundo, kapag ang mga nagiging leader ay war freak, alam nyo, kapag ang mundo, ang mga nagiging leader ng mga bansa ay mga war freak, di ba? Yung mga taong mahilig sa gera, hindi nila iniisip ang konsekwensya ng gera. Yan ang malungkot, mga kabunyog, mga kababayan. Ang rason na ginagamit ng US dyan, para daw mapigilan ng Iran sa pag-develop ng nuclear weapons. Eh ganyan din ang rason ng sinakop nila ang Iraq. Wala namang nakuhang nuclear weapons. Wala namang, napahiya na ano nga ang nangyari sa US noon. At ngayon, dapat, ito na nga yung nakakalungkot na balita dyan, pinasabog nila yung 3 lugar sa Iran. Minomonitor ngayon ng International Atomic Authority yung site na pinangyarihan. Dapat doon kung mayroon man talagang doon nuclear weapons na dinidevelop, dapat tumaas ang level ng radiation doon. Kasi syempre pinasabog pinasabog yung site. Kaya lang sabi ng UN, yung International Atomic Authority, yung nagmo-monitor doon, wala naman silang na-monitor na pagtaas ng radiation level. So ibig sabihin, wala naman masasabi na yung lagi kasing sinasabi diyan, mayroong nuclear weapons, nagdi-develop ng armas nuclear. Sa totoo lang, kung ayaw natin ng armas nuclear, lahat ng bansa alisin ang armas nuclear eh. Ang mas tamang ang gawin natin, nuclear non-proliferation. Lahat ng bansang may armas nuclear, alisin. Sino ba? Alam nyo? Siyam lang naman na bansa sa mundo ang may armas nuclear. Kumpirmado yan. Ang kumpirmadong siyam na bansa na may armas nuclear, unang-una, Russia. Pangalawa, US. Pangatlo, Great Britain. Pang-apat, France. Yan nga. Pang-lima, Germany. O pang-anim, India. O, pang-pito, Pakistan. Tapos pang-walo, China. Tapos Israel. O yun ang siyam na bansa na mayroong nuclear weapons. Yan ang mga bansang may nuclear weapons. Ulitin ko, Russia, US, Great Britain, France, Germany. Germany, ewan ko kung mayroon. Sabihin natin mayroon, Germany, China, Pakistan, India, Israel. O yun, siyam. Ang Iran wala pang nuclear weapons. Inaakusan nila ang Iran na nagdi-develop ng nuclear weapons. Pero ang sinasabi naman ng Iran, minomonitor kami ng International Atomic Authority. Minomonitor kami ng International Atomic Authority. Wala pa naman. Kaya lang, ang sinasabi naman ng US at ng Israel, wala pang nuclear weapons ang Iran, pero papunta na doon. Kaya dapat pigilan yan. Sa totoo lang, kung ako ang tatanungin mga kabunyog, ang opinion ko dyan, dapat talaga ang nuclear weapons itigil na yan. Hindi na yan normal na armas. Ay nung panahon na ginamit nga yung atomic bomb sa Japan, hindi pa gaanong kalkas yung bomba na yan
Hindi pa ganyan kalakas. Pero tingnan nyo yung damage sa Hiroshima at Nagasaki. O lalo na ngayon, masyado ng advance ang ha? Ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Kaya itong nangyayaring ito, sa totoo lang, lahat ng bansa sa mundo na may armas nuklear, dapat alisin na yan. Dapat, sirain na ang armas nuklear. Kasi wala namang mananalo dyan pag gumamit na ng armas nuklear. O okay, sinong mananalo? Lahat talo dyan. Durog ang mundo kapag gumamit ng armas nuklear. Ang problema kasi ng armas nuklear, pag nagkakaroon ang isang bansa ng leader na war freak, pag ang isang bansa, ang naging leader ay war freak, o tingnan nyo ang Germany, mapayapang bansa ang Germany, nang naging president, nang naging chancellor si Hitler, o tingnan nyo ang nangyari. Ang bansang Italy, mapayapang bansa yan. Pero nang naging presidente si Mussolini na isang pasista, o tingnan nyo ang nangyari. Nang ang Japan, si Hirohito, napakatahimik na emperor. Pero nang ang mga generals na nakapaligid sa kanya at yung mga industrialist na nakapaligid sa kanya gustong manakop ng mga bansa, nang imabaw sa Japan ang militaristang kaisipan. Kaya yung militarist Japan, o nagsanib ngayon yung fascist Italy, yung Nazi Germany at saka yung militarist Japan. O di ba? Yung tatlo na yan ang Axis powers. O tingnan nyo ang nangyari sa mundo. Nagulo ang mundo. Nagulo ang mundo. Nagka-World War II. O, ganyan ang nangyayari. Ngayon na naman, naiintindihan natin ang ginawa ni Netanyahu na nagtanggol ang Israel. Mali yung ginawa ng Hamas noong October 7 na nilusob ang Israel. Self-defense ng Israel. Tama yung ginawa ng Israel na magdepensa. Naunawaan natin yung ginawa ni Netanyahu. Pero sobra na. Leveled na to the ground ang Gaza. Marami nang namamatay, 50,000 ang sibilyan. Kumbaga nagawa na ng Israel ang pagganti sa Hamas. Sinasabi na ng mga bansa, itigil na. Anong ginawa? Hindi pa nga natitigil ang konflik sa Gaza, sa Hamas, pati na ngayon Iran, ginira na nila. Itong si Trump naman, dapat sana hindi na pumasok diyan sa gera, yan sa Iran-Israel war na yan. Kasi makukomplicate. Ngayon, ipagdasal natin at sana, lakasan pa natin, tibayan pa natin ang dasal natin. Huwag pumasok sa gerang ito ang Iran, ang China at saka ang Russia. Pag pumasok ang China at Russia dyan, World War III na ito. World War III na ito. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan ang nakakalungkot na nangyari. Sana hindi na nag-escalate ang tension. Sana hindi na nag-escalate ang tension. So ang nangyari dito, nag-i-escalate. Dapat de-escalation. De-escalation. Okay, kung kinakampihan man ng US ang Israel, okay, kinakampihan niya. Huwag lang na siya mismo ang ma-involve sa gera. Iba kapag US na ang na-involve. Talagang na yan. Talagang matindi na yan. So, sana ipagdasal natin, una, wag nang lumala pa ito. Wag nang lumala pa ito. Nagpahayag na ang chief ng United Nations. Sabi ng chief ng United Nations, dangerous escalation ang patutungo ang kinakatakutan niya. Yan o, pag-atake ng US sa nuclear sites ng Iran, isang dangerous escalation. So, magugulo ang mundo, dati ng gulo. Bago namatay si Pope Francis, grabe na ang pagdadasal ni Pope Francis na matapos na ang Ukraine-Russia war, na ang conflict ng Gaza, sa Gaza ng Hamas at ng Israel matigil na. Pumalit ang bagong Santo Papa, si Pope Leo. Ay wala. Talagang ito, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, ito? Ngayon, tayo, may Mutual Defense Treaty tayo sa US, tandaan ninyo. May Mutual Defense Treaty tayo sa US. Ano ang ibig sabihin ng Mutual Defense Treaty? Mutual Defense. Pag may kalaban ang US at nagdeklara na ng gera ang US, tayo ay obligadong kumampi sa US. Obligado tayo. Kasi yan eh. Huwag nating sabihin malayo sa atin ang Huwag nating sabihin malayo sa atin ang Middle East. Pag ang US na involved yan at nagdeklara na ng gera,
ang US, kapag nag-open declaration ng war ang US dyan, tayo ay mauobligang ma-involve dyan kasi may mutual defense treaty tayo. Ha? At kapag na-involve tayo dyan, ano nang mangyayari? Ano nang mangyayari sa atin? Hindi na natin masasabi dyan na ang Pilipinas ay neutral sa mga nangyayari na yan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ito na ang kinakatakutan natin sa mundo. Ito na ang kinakatakutan natin. Hindi pa ba natin nakita ang pinsala ng World War I? Hindi pa ba natin nakita ang pinsala ng World War II? Kaya nga binuo ang United Nations para hindi na uli magkaroon ng giyera ang mga mundo, ang mundo. Kaya nabuo ang United Nations. Binuo ang United Nations para hindi na maulit-uli ang giyera. Yung magkasunod ng giyera, World War I, 1914 to 1917. Sunod na giyera, 1939 to 1945, World War II. Kaya, nung 1948, binuo 1946 to 1948, yan nabuo ang United Nations. Bakit? Para hindi na muling magkaroon ng giyera. Kasi grabe ang pinsala ng giyera. Okay, sa World War II, nanalo ang Great Britain, France, US at Russia laban sa Germany, Italy at Japan. Pero at what cost? At what cost? Nanalo nga ang Allied powers laban sa Axis powers. Pero tingnan nyo ang pinsala sa mundo. Yan ang yan ang mangyayari sa atin. Yan ang mangyayari sa atin. At what cost? Ang kailangan natin, kapayapaan sa mundo. Hindi na natin kailangan ang nadadagdagan pa ng nadagdagan ng digmaan. Ano pa man ang justification? Naalala nyo? Si Duterte, ano ang justification ni Duterte? Ay, pagpapatayin yan. Mga kriminal, kailangan patayin yan. Di ba? Si Putin, ano ang justification ni Putin? Yung mga teritoryo daw na kasi ng Ukraine, sa kanila yan, sa Russia yan. Ano naman ang justification ng China? Ang sabi naman ng China, yung mga teritoryo sa Pilipinas, bahagi yan ng kanilang 9 dash line. Di ba? Sinusuportahan naman yan ng mga Chino. Napapaniwala yung mga Chinese. Ganon din ang Russians. May mga Russians na napapaniwala ni Putin na tama lang ang ginagawa ni Putin na sakupin ang Ukraine. Ganon din ang Russia, ang China. Maraming Chinese na papaniwala na ang teritoryo ng Pilipinas at yung mga teritoryo sa South China Sea ay kanila. Dahil historically, kanila daw yan. 9 dash line nga eh. Alam nyo, kung may layunin ka talaga, gagawa ka kung anumang justification mo. Pero ang hirap eh. Ang hirap. Kung ano-anong justification nila para lang maglunsad ng giyera. Pero hindi yan. Ang kailangan natin sa mundo, kapayapaan. Yan mga kabunyog, mga mahirap na ang mga nagiging leader ng mga bansa ay mga war freak. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Sana po hindi na lumala ang sitwasyong ito. Ipagdasal natin. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.